Good evening po mga kapatid. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ba'y nakikita nyo sa inyong screen? Pakisagot lang po Opo. para Opo, alam ko. opo, Ayun. Gwapo po ba ako? opo, Opo. opo, Pastor. Wow. Siyempre, Pastor, pinakagwapo ka talaga sa lahat. Ayun. Oh, sige. Mamaya bago kayo matulog, magsisimuna kayo sa pagsisinungaling nyo ha. Tala. Sabi ni Kuya Nino, hindi, totoo yun. Oo. Hindi. Hindi, actually, dalawa lang kami ni Kuya Nonoy nagwapo sa COG Bacoor. Okay, so i-share ko po sa inyo ang aking screen mga kapatid at ang ating tatalakayin ngayon ay ito pong walang kamatayang law and grace, the truth about Paul's letter. So tayo po ngayon ay nasa ano na, no? Pang ilan na po ba tayo? Pang part 5 na ng Galatians at yan po yung ating tatalakayin ngayon. Pero bago po yan, tayo muna ay saglit na tayo po ay yumuko at tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Panginoon Diyos, mabuti sa lahat at nagmamahal sa bawat isa sa amin, patuloy na kumakalinga sa bawat isa sa amin. Kami pong lahat ay sama-samang lumalapit sa iyo ngayon, aming Ama, at humihingi po ng iyong gabay, patnubay, at karunungan sa aming pong pag-aaral na gagawin sa gabing ito. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag na maideliver ko po ito na maayos. At ganun din ang aking mga kapatiran na tagapakinig na maunawaan po ang aming pag-aaral sa gabing ito sa Book of Galatians. Thank you once again, Father. We honor you and we love you, Father. We glorify your name. In Yeshua's name we pray. Amen and amen. So, Galatians. At dito ho tayo nagtapos nung nakaraang pera nung Friday, kasi si Pastor Ed nung last Friday, nung Friday before last Friday. No? And in summary, doon sa Galatians chapter 4 verses 8 to 11, ay nakita po natin na ang tinutukoy ni Pablo na mga ano po, no, yung kumbaga yung mga practices nila ay hindi yung seven feasts of the Lord, kundi ang tinutukoy ni Pablo ay yung kanilang mga pagan practices, hindi yung seven feasts of the Lord. Dahil ang kausap po ni Pablo rito ay yung mga Gentile, no? Na Gentile na na-convert sa Christianity. And nung sila po ay hindi pa na co-convert to Christianity, they used to serve other gods. They don't serve the God of Israel. And because they are Gentiles and they were converted, and then when they got converted, kumbaga, hindi na po sila nagsiserve sa other gods, pero mayroong tendency na gusto nilang bumalik doon. Pangatlo po, now they know the true God. So, itong point na ito na sinulatan sila ni Paul, mga kumbaga born again Christian na sila. Kaya lang kahit na born again Christian na sila, dahil nga po merong mga kapwa nila Hudyo na hinihikayat sila, no, na magpatuli para sila ay mapabilang talaga sa mga piniling tao ng Diyos, no, bago sila maligtas. And yun po yung tinututulan ni Pablo, no. And number 4, even so, they go back to weak and elementary principles of the world related to the gods they used to serve. So they have that tendency to go back to weak and elementary principles of the world, no, which is related to the gods they used to serve. And number 5,
And thus they desire again to go back into bondage related to the gods they used to serve. Okay? Napalaya na nga sila dun eh. So parang gusto pa ulit nilang bumalik. Number 6, what they are turning back to is observing the certain days, months, and years related to the gods they used to serve. So kaya yung po yung binabanggit ni Pablo doon, no? Na parang may gusto nilang bumalik ulit to observe yung certain days nila. So yung certain months and years. So hindi po ito patungkol dun sa 7 feasts of the Lord. Kasi nga madalas ito yung ginagamit ng mga ng mga naniniwala na hindi na kailangang i-celebrate yung 7 feasts of the Lord. Kasi ang sabi nila, ayan, sinabi sa Galatians chapter 4, no? Na itong mga Gentiles na ito ay nais bumalik doon sa celebration ng 7 feasts of the Lord. Hindi naman po 7 feasts of the Lord ang tinutukoy ni Pablo doon. Kundi yung tinutukoy niyang certain days, months, and years ay tumutukoy po iyon doon sa mga ginagawa ng mga Gentiles nung sila ay hindi pa mananampalataya, no? Meron din silang sariling mga piyesta, meron din silang mga sariling ino-observe na mga araw at buwan at taon. So yun yung tinutukoy ni Paul na gusto nilang bumalik pa doon yung mga pagan practices nila. Gusto nila ulit maging alipin sila noon. So kaya yun ang tinututulan ni Pablo na nakakilala na kayo sa Diyos. No? Wag na kayong bumalik doon, no? Doon sa mga Gentile pagan practices nyo. Wag na kayong bumalik doon kasi pag bumalik kayo ulit doon, babalik na naman kayo sa pagiging alipin nung mga pagan practices nyo na hindi naman talaga sa Diyos. At hindi yon ang paraan ng inyong kaligtasan. So that is where we ended doon po sa last na Friday na tayo ay nag-aral dito. So now let's move to the next topic, which is in chapter 4 verses 21 to 31. Now I'm not sure kung ilan po sa inyo ang nag-advance reading nito sa chapter 4 verses 21 to 31. At binanggit doon si Hagar at si Sarah. And of course si Abraham. So basahin nun natin ang talatang 21 hanggang 31 ng Galatians chapter 4. So please read along with me. In verse 21, tell me. Again, ang context nito mga kapatid ay kinakausap pa rin dito ni Paul yung the same audience niya, no? Sabi niya, tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law? For it is written that Abraham had 2 sons, one by a slave woman and one by a free woman. So, familiar na ho siguro tayong lahat dito kung sino si Abraham, kung sino yung kanyang naging 2 anak, no? Kung sino yung slave woman na tinutukoy at kung sino yung free woman na tinutukoy. So, yung 2 anak na lalaki dito ay walang iba kundi si Ismael at saka si Isaac. No? And yung slave woman dito ay yung katulong nila. In particular, katulong ni Sarah. So, si Hagar. Siya po yung slave woman. At yung free woman na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Sarah, ang tunay na asawa ni Abraham. Verse 23, but the son of the slave was born according to the flesh, no? While the son of the free woman was born through promise. So sino po yung son of the slave? So sino yung slave? Walang iba kundi si Hagar. Sino yung naging anak niya kay Abraham? Walang iba kundi si Ismael. And then, yung son ng free woman, sino yung free woman? Si Sarah. Sino po yung naging anak ni Sarah? Wala pong iba kundi si Isaac. Verse 24. Now, this may be interpreted allegorically. These women are 2 covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is
Hagar. Verse 25. Now Hagar. So sabi ng mga Hudyo, yan po ay Hagar. Sabi ng mga Amerikano, Hagar. So now Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. But the Jerusalem above is free, and she is our mother, for it is written. Now, when you read these verses of scriptures, medyo ano na ho, no? Medyo kailangan na nating pag-isipang maigi. Hindi natin siya maiintindihan kung hindi natin alam ang background nito. Kung sino si Hagar, kung sino si Sarah, kung sino si Abraham, kung ano ang Mount Sinai, kung ano ang Jerusalem. At kaya sabi niya doon sa verse 24, now this may be interpreted allegorically. No? And then ano yung allegorical na yon? Ito yung binanggit niyang ito. So again, mamaya po explain natin yan. Ha? Verse 27, for it is written. Dito nag-quote siya ng scripture, mga kapatid, no? May kinote siyang scripture dito. Si Paul nag-quote ng scripture from the Old Testament. Sabi niya, for it is written, no? Nasusulat ito. So which means he quoted from the scriptures. At ang kinote niya ito, rejoice, O barren one who does not bear. Break forth and cry aloud, you who are not in labor. For the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband. Okay? Verse 28. Now you, brothers, like Isaac, are children of promise. So, again, tingnan niyo po yung scenario dito. Kinakausap niya yung mga Gentiles. At ang sabi na, now you, brothers, like Isaac, are children of promise. But just as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now. Verse 30, but what does the scripture say? Cast out the slave woman and her son. No? Sabi niya, cast out the slave woman and her son. For the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman. So brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. Now, alam, yung kausap po dito ni Paul, alam na alam kung ano itong sinasabi ni Paul na ito. Kasi alam nila ang history nila, alam nila kilala nila si Abraham, si Hagar, si Sarah, alam nila ang Mount Sinai, ano ang naganap doon, mismong taga doon sila sa Jerusalem. So, kaya alam na alam nila ito, yung binabanggit ni Paul na ito. Pero para po sa atin, paano natin ito iintindihin? No? So para mas maintindihan natin ang sinabi ni Pablo, kailangan natin isipin ang pananaw ng isang Hudyo noong unang siglo o nung first century. Kaya ito pong verses 21 to 31 ng Galatians chapter 4, kailangang i-interpret natin ito in the context of the first century, doon sa mga unang nakarinig nito. Papaano ba nila naintindihan ito? Papaano nila, ano ang nasa isip nila nung binabanggit ito ni Paul? So yun po yung sisikapin natin na maintindihan natin kung paano nila naiintindihan itong sinasabi ni Paul na ito sa kanila, no? So sa isip nila, may ilang bagay po na hindi mapag-aalinlanganan. Unang-una, si Abraham ang ama ng bansang Israel. No? Pangalawa, ang pagiging kabilang sa tipan ng Diyos ay isang napakalaking pribilehiyo. Pangatlo, ang kautusan o ang Torah ay banal na kaloob ng Diyos.
No, ito po yung mga bagay na hindi mapag-aalinlanganan ng sino man sa kanila. Pang-apat, ang Jerusalem ang sentro ng pagsamba sa Diyos. And pang-lima, ang bundok Sinai ay ang lugar kung saan ibinigay ng Diyos ang Torah kay Moses, no? Kaya nang sabihin ni Pablo ang mga salitang ito, para siyang bumaliktad sa inaasahan ng maraming Hudyo. So may nakita na po natin in the beginning, no? May mga gurong dumating sa Galatia na tinatawag nilang Judaizers. We have covered that already. At ang itinuturo po nila ay, oo, manampalataya kayo kay Jesus. Pero kung gusto ninyong maging ganap na kabilang sa bayan ng Diyos, kailangan din ninyong magpatuli at sundin ang buong kautusan ni Moses. So, para po sa kanila, pananampalataya kay Jesus plus pagsunod sa kautusan equals kaligtasan. So ito po yung hindi tinanggap ni Pablo, ito yung sinasalungat ni Pablo na doktrinang itinuturo nitong mga Judaizers na ito, especially dito sa mga Gentiles na ito na na-convert sa Christianity. So hindi tinanggap ni Pablo po yan. So, alam ng bawat Hudyo ang kwento ni Sarah at Hagar. Alam na alam nila yan. So, natural lang po na isipin nila, si Sarah ang mabuti, si Hagar ang hindi gaanong mahalaga, si Isaac ang tunay na tagapagmana, at si Ismael ang hindi tagapagmana. So, now, ito pong mga kaisipan na ito ng mga Hudyo, hanggang dito po, sang-ayon sila kay Pablo, no? Pero, biglang gumawa si Pablo ng isang nakakagulat po na paghahambing. Yun na nga, dito na pumasok itong mga binasa nating mga talata, paghahambing kay Hagar at kay Sarah. Now, si Hagar po, sang-ayon kay San Pablo, dito sa kanyang mga binitawang mga talatang ito, ay kumakatawan sa bundok ng Sinai. So siguradong nagulat ang mga nakikinig kasi ikinumpara po ni Paul si Hagar sa Mount Sinai, no? So bakit po? Kasi ang bundok ng Sinai kasi po ang lugar kung saan ibinigay ng Diyos ang Torah. So, para sa mga Hudyo, iyon ang pinagmumulan ng kanilang pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. Ngunit sinabi po ni Pablo, kung ang isang tao ay umaasa sa kautusan para maging matuwid sa harap ng Diyos, para siyang anak ni Hagar, nasa ilalim pa rin ng pagkaalipin. Ulitin ko po, no? Ito ang sinabi po ni Pablo, kung ang isang tao ay umaasa sa kautusan para maging matuwid sa harap ng Diyos, para siyang anak ni Hagar, nasa ilalim pa rin ng pagkaalipin. Okay? So hindi niya sinasabing masama ang Torah. Never po na sinabi ni Pablo na masama ang Torah. Ang sinasabi niya po ay maling gamitin ang Torah bilang paraan ng kaligtasan. Alam niyo po, from the very beginning, ito na yung binabanggit na paulit-ulit ni Pablo, no? So, ano po ba ang layunin ng Torah? Now, sa pag-iisip po ng mga Hudyo, ang Torah ay gabay sa buhay. Pero ipinapaliwanag ni Pablo sa Galatians chapter 3 na may mas malalim itong layunin. So ang Torah ay parang salamin. At ipinapakita nito ang ating kasalanan. Natalakay na po natin yan, no? At ito ay parang guro, no? Ang Torah ay parang guro na nagtuturo sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas.
Pero hindi nito kayang alisin ang ating kasalanan. Tinuturo lang ho tayo na kailangan natin ng tagapagligtas. Pero ang Torah, hindi po niya kayang alisin ang ating kasalanan. So ang kayang gawin lamang nito ay ipakita na tayo ay makasalanan. At si Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin. So yung tinutukoy niya po dito sa mga binasa natin, no, na Jerusalem sa itaas. May binanggit po siya diyan, no, Jerusalem sa itaas. Now, noong unang siglo po, nung first century, ang Jerusalem ang sentro ng relihiyon. So doon naroon ang templo, doon naghahandog ng mga hain or mga sacrifices, doon nagtitipon ang mga tao tuwing pista. At tatlong pista po yun na lahat ng mga Hudyo pumupunta doon sa Jerusalem. So akala ng marami, sa mga Hudyo po, no, kung kabilang ako sa Jerusalem, ligtas na ako. Pero sinabi po ni Pablo, may mas mataas pang Jerusalem. At ito ang Jerusalem sa itaas, meaning ang kaharian ng Diyos. Hindi ito nakabatay sa lahi. Hindi rin ito nakabatay sa pagiging Hudyo. Nakabatay ito sa pananampalataya kay Hesukristo. So bakit po binanggit ni Pablo yung Isaiah chapter 54 verse 1? Yung po yung kinote niya rito no? Yung Isaiah 54 verse 1. Maggalak ka, ikaw na baog. So para sa mga Hudyo po, ang kabanatang ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng Israel pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia. Pero ipinakita ni Pablo na ang prophecy pong ito ay mas malawak pa. Hindi lamang Israel ang magkakaroon ng maraming anak. Sa pamamagitan ni Kristo, ang mga hentil na sumasampalataya ay magiging bahagi rin ng pamilya ng Diyos. Kaya ang pamilya ng Diyos ay hindi na lamang batay sa dugo o lahi. Ito ay batay sa pananampalataya. Kaya maging Hudyo ka man o maging hentil ka, pag ikaw ay mananampalataya sa Diyos, ikaw ay kabahagi na ng pamilya ng Diyos. Hindi lang po ito sa dugo o sa lahi, kundi nakabatay na ang pagiging miyembro mo ng pamilya ng Diyos ay yung pananampalataya. So bakit po sinabi ni Pablo na palalayasin ang aliping babae? Sabi po doon sa verse 30, cast out the slave woman and her son. So bakit sinabi ni Pablo ito? Cast out the slave woman and her son, which is walang ibang tinutukoy dito kundi si Hagar at saka si Isaac. Now, hindi ito utos na itakwil ang mga Hudyo, no? Hindi rin ito paghamak sa Torah. Ang ibig sabihin ni Pablo ay palayasin ang kaisipang, ang pagsunod sa kautusan ang nagliligtas. Again, kanina po binanggit ni Paul, di ba, na this can be interpreted allegorically. Kaya yung pagsasabi niya po na cast out the slave woman or cast out Hagar and Ismael, ito po ay kumbaga po hindi rin ito po ay hindi utos na itakwil ang mga Hudyo. Hindi rin ito paghamak sa Torah. Ang ibig sabihin ni Pablo ay palayasin ang kaisipang, ang pagsunod sa kautusan ang nagliligtas. So hindi maaaring pagsamahin ang dalawang pundasyon, no po. Kung biyaya ang kaligtasan, hindi ito maaaring dagdagan ng gawa ng tao. So ano ang kahulugan nito sa mga Kristiyano ngayon? Maaaring wala na tayong issue tungkol sa pagtutuli o pagsunod sa mga seremonya ng Torah, pero maaari pa rin tayong mahulog sa parehong bitag. So kapag iniisip po natin na ganito, no?
Mas mamahalin ako ng Diyos kapag mas marami akong nagawa. O kaya naman, niisip natin kapag nagkamali ako, sigurading hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Minsan naman, ay iniisip natin kailangan kong paghirapan ang kaligtasan ko. So, iyan po ang parehong pag-iisip na tinututulan ni Pablo. Okay? So, ang totoo, tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At dahil tayo ay naligtas, kusang lumalabas ang pagsunod bilang bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. Let me give you one illustration po. Isipin ng isang batang lumalaki sa tahanan ng kanyang ama. Hindi siya anak dahil sumusunod siya. Anak siya dahil ipinanganak siya sa pamilya. At dahil anak siya, natututo siyang mahalin at sundin ang kanyang ama. So ganyan din ang relasyon natin sa Diyos. Hindi tayo sumusunod upang maging anak ng Diyos. Sumusunod tayo dahil anak na tayo ng Diyos. So, ang pangunahing mensahe po ni Pablo sa pananaw ng mga unang Hudyo ay napakatapang ng sinabi ni Pablo. Hindi po niya minamaliit ang Torah. Hindi niya sinasabing mali si Moises. Ang itinuturo niya ay ito po, ang Torah ay banal. Ngunit ang layunin nito ay ihanda ang tao sa pagdating ng Mesaya. So ngayong dumating na si Jesucristo at tinupad na niya ang layunin ng Torah, hindi na tayo umaasa sa kautusan upang maligtas. Tayo ay umaasa na ngayon sa natapos na gawain ni Kristo sa krus. So ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa mabubuting gawa. Ito ay kaloob ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. No? At kapag tinanggap natin ang biyayang ito, ang biyaya ng kaligtasan, hindi tayo nagiging suwail. Sa halip, binibigyan tayo ng banal na espiritu ng bagong puso upang mahalin at sundin ang Diyos mula sa puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ating pong pag-ibig. So, isang mahalagang paalala po ni Pablo ay hindi laban sa Torah. O isang mahalagang paalala, si Pablo ay hindi laban sa Torah. Bilang isang Hudyo, iginagalang niya ang Torah bilang salita ng Diyos. Ang tinututulan niya ay ang maling paggamit ng Torah bilang daan tungo sa kaligtasan. Sa Galatia, ang issue po ay hindi kung mabuti ba ang kautusan, kundi kung maaari ba nitong iligtas ang tao. Yun po ang issue dito eh. Ang Torah ba ay maaaring makapagligtas sa tao? Ang sagot po ni Pablo ay malinaw. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Samantalang ang pagsunod sa Diyos ay bunga ng kaligtasang iyon, hindi ang dahilan nito. Kaya yung pong batas, yung law, ay sinusunod hindi dahil para maligtas ang isang tao, kundi para magabayan siya sa kanyang buhay. No? At napag-usapan na po natin yan, ang mga dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang batas. So hindi na po natin na iisa-isain ulit yan. So, ano po ang pangunahing punto dito? Ang gustong sabihin ni Pablo ay ito. No, hindi na ho natin babalikan nyo na lang yung scripture. Ine-expound ko na lang po yung scriptures na verses 21 to 31 in a way na maiintindihan natin siya. Okay? Kasi nga po,
pagka binasa lang natin yan, yung 21 to 31 na yan, na kung saan ay ginamit ni Pablo si Hagar, si Sarah, si Abraham, si Isaac, si Ismael, para lang i-explain sa kanila na hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan matatamumo ang kaligtasan, kundi matatamumo ang kaligtasan, no, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. At dahil ikaw ay nanampalataya na, kaya susunod ka na sa pamantayan sa mga utos ng Diyos. So hindi tayo nagiging anak ng Diyos dahil mahusay tayong sumunod sa mga kautusan. Nagiging anak tayo ng Diyos dahil nagtitiwala tayo sa kanyang pangako na natupad kay Hesukristo. Now, meron po kasing dalawang paraan ang paglapit sa Diyos. Ang una, umaasa sa sariling gawa at pagsunod sa kautusan. Ang ikalawa, umaasa sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Okay? So, yan po yung dalawang paraan para lumapit sila sa Diyos. Pero alin ba ang tamang paraan dun sa dalawa? Ito ang iniisip nila eh. Yung isang paraan ay sa sarili nilang gawa. Now, paliwanag ko po ito. Di ba? Dalawa po yung anak ni Abraham, nakita natin kanina. At ito ay si Ismael, which is anak ni Hagar. Si Hagar po, as we all know, ay alipin ni Sarah. Alam nating lahat, nangako ang Diyos kina Abraham at Sarah na magkakaanak sila. Pero habang tumatagal, nawawalan sila ng pasensya. Kasi ang tagal bago magkaanak ni Sarah. So, kaya po dahil nainip sila, imbis na maghintay sa tamang panahon ng Diyos, nangako ang Diyos eh. Pero naiinip sila. At imbis na maghintay, gumawa sila ng sarili nilang paraan. So ano pong ginawa? Ipinahiram ni Sarah si Hagar kay Abraham at pinasipingan niya ito. At doon na nga po, isinilang si Ismael. So sa madaling salita, si Ismael po ay bunga siya ng plano at pagsisikap ng tao. So para pong sinasabi nila, tulungan na lang natin ang Diyos na tuparin ang kanyang pangako niya sa atin. So ito ang larawan ng taong umaasa sa sariling kakayahan at sa sariling gawa. Now, ihambing po natin si Isaac. Sino po si Isaac? Si Isaac ang anak ni Sarah. Si Sarah ang tunay na asawa ni Abraham. So noong ipinanganak si Isaac, matanda na po si Sarah at imposible na siyang magkaanak. Pero tinupad ng Diyos ang kanyang ipinangako. So hindi isinilang si Isaac dahil sa lakas o diskarte ni Abraham. Hindi katulad ng ginawa nila ni Hagar, no? Isinilang siya dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya si Isaac ay larawan ng kaligtasang tinatanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So si Isaac, or rather si Ismael, ay larawan po at bunga siya ng plano at pagsisikap ng tao. Samantalang si Isaac po ay larawan ng kaligtasang tinatanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. No? So bakit ginamit ni Pablo ang kwentong ito, mga kapatid? Kasi sabi ni Pablo, ang dalawang babaeng ito ay sumisimbolo ng dalawang tipan o dalawang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai. Bakit po? Kasi sa bundok Sinai, ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moses. Ang kautusan ay nagtuturo kung ano ang tama at mali. Pero may problema po.
kaya nitong sabihin kung ano ang dapat gawin. No? Yung kautusan po, kayang sabihin nito kung ano ang dapat gawin. Pero hindi nito kayang bigyan ang tao ng kapangyarihang ganap na sundin ito. So kapag iniisip mong maliligtas ka dahil sa pagsunod mo sa mga utos, para kang alipin. Bakit? Dahil palagi mong iniisip, sapat na kaya ang nagagawa ko? Baka kulang pa ang kabutihan ko. Paano kung magkamali ako? So, um, lagi pong may takot, laging may guilt, laging may pressure. So, iyan ang buhay ng isang alipin. Samantalang si Sarah ay kumakatawan naman po sa pangako ng Diyos. So, kaya si Hagar ay kumakatawan sa bundok Sinai. Bakit to? Kasi sa Sinai ibinigay ang law. Now, si Sarah naman kumakatawan sa pangako ng Diyos. Kasi nangako ang Diyos kay Sarah at kay Abraham na pagkakalooban sila ng anak. No? Kaya si Sarah naman po ay larawan ng tipan ng biyaya. It is by grace alone. So, kaya hindi mo kailangang pagtrabahuan ang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ito dahil sa ginawa ni Jesus. So katulad po ni Isaac, naging anak ka ng Diyos hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. So iyan ang tunay na kalayaan. So ano po ang ibig sabihin ng kasalukuyang Jerusalem at Jerusalem sa itaas? So ang kasalukuyang Jerusalem po, ito ang larawan ng noong mga time na yon, ito ang larawan ng relihiyosong sistema noong panahon ni Pablo. Marami ang naniniwalang magiging matuwid sila sa harap ng Diyos kung masipag silang susunod sa kautusan. Pero sabi ni Pablo, kahit gaano ka kasipag, kung doon ka umaasa para maligtas, alipin ka pa rin. No? Kung inaasa mo ang kaligtasan mo sa pagsunod sa batas, then mananatili kang alipin. Samantalang yung binabanggit po na Jerusalem sa itaas, ito naman ang larawan ng kaharian ng Diyos. Dito kabilang ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Malaya sila, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil binayaran na ni Jesus ang kanilang kasalanan. Kaya kayo ay mga anak ng pangako. Kabilang kayo sa mga anak ng pangako. Sinabi po ni Pablo, sabi niya diyan sa binasa natin kanina, kayo ay tulad ni Isaac. So sino po yung tinutukoy niyang kayo? Kayo na mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, para kayong si Isaac. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos dahil sa pangako niya. Hindi dahil sa sarili mong pagsisikap o hindi dahil sa pagsunod mo sa kautusan. So kung paanong imposible kay Sarah na magkaanak ng walang himala ng Diyos. Ganoon din ang kaligtasan. Imposible itong makamtan kung walang biyaya ng Diyos. No? Imposible po nating makamtan ang kaligtasan kung wala ang biyaya ng Diyos. Dahil hindi natin ito makakamtan sa pagsunod o pagtupad ng batas o ng kautusan. Now, bakit po inuusig ni Ismael si Isaac? Sa Genesis, makikita nating tinukso at hinamak ni Ismael si Isaac. No? Sabi ni Pablo, ganyan pa rin ang nangyayari hanggang ngayon. Ang mga taong nagtitiwala sa sariling gawa ay kadalasang tumututol sa mga nagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos. At ito po ay naranasan mismo ni Pablo.
Dahil ang itinuturo niya ay kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, marami po ang kumokontra sa kanya. Kaya ulitin ko lang po, anong ibig sabihin ng palayasin ng aliping babae or cast out the slave woman and her son? Hindi ibig sabihin ni Pablo na itaboy natin ang mga tao. Ang ibig niyang sabihin sa mga binanggit niyang ito sa talatang 30, mga kapatid, ay itaboy natin ang maling paniniwala na ang pagsunod sa kautusan ang nagliligtas. So hindi pwedeng pagsabayin ang pag-asa sa sariling gawa at ang pag-asa sa biyaya ng Diyos bilang batayan ng kaligtasan. So yun po yung ipinopromote kasi nitong mga Judaizer na ito. No? So kung ang kaligtasan ay biyaya, hindi ito pinaghihirapan o binabayaran. So ano ang aral nito sa atin ngayon, mga kapatid? Alam nyo, marami pa ring namumuhay na parang si Hagar. Iniisip nila, kapag marami akong mabuting ginawa, saka lang ako mamahalin ng Diyos. O kaya naman, kapag hindi ako nagkamali, saka lang niya ako tatanggapin. O kaya naman, kapag nagkasala ako, siguradong itatakwil niya ako. So ganito po yung kaisipan ng parang si Hagar. Pero sabi po ni Pablo, yan ang buhay ng isang alipin, pagka ganoon ang iyong kaisipan. Pero ang Kristiyano ay dapat mamuhay na parang si Isaac. Paano po ba yon? Naniniwala siya na mahal ako ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa gawa ko. Hindi dahil sa pagsunod ko sa kautusan, kundi mahal ako ng Diyos dahil kay Kristo. Ito po ang utak Isaac. Kanina yung utak Hagar, no? Ito utak Isaac po. Binayaran na ni Jesus ang aking mga kasalanan. Sumusunod ako sa Diyos hindi para maging anak. Sumusunod ako sa Diyos hindi para maging anak niya, kundi dahil anak na niya ako, kaya ako sumusunod sa Kanya. So ang relasyon ko sa Diyos ay nakabatay sa Kanyang pangako, hindi sa sarili kong performance. So isang simpleng halimbawa po, mga kapatid, isipin niyo po ang dalawang anak. Ang una ay nagsasabi, kailangan kong patunayan araw-araw na karapat dapat akong manatili sa bahay ng tatay ko. Kaya lagi siyang kinakabahan, laging nagpapakitang gilas, takot na baka mapaalis. Pero ang pangalawa naman ay nagsasabi, nakatira ako rito dahil anak ako ng tatay ko. Sumusunod pa rin siya sa kanyang ama, pero hindi dahil natatakot siyang itaboy. Sumusunod siya dahil mahal niya ang kanyang ama at alam niyang kabilang siya sa pamilya. So iyan ang pagkakaiba po ng pamumuhay sa ilalim ng kautusan at pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. So in closing, mga kapatid, let me summarize it for you. Ito pong chapter 4 verses 21 to 31. Ang gustong ipanunawa ni Pablo sa kanila noon at maging sa atin ngayon. Si Hagar ay larawan ng pagtitiwala sa sariling gawa, sa kautusan at sa pagkaalipin. Si Sarah naman ay larawan ng biyaya ng Diyos, ng kanyang pangako at ng tunay na kalayaan. Si Ismael ay larawan ng bunga ng pagsisikap ng tao. Si Isaac ay larawan ng bunga ng pangako at kapangyarihan ng Diyos. So ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo ay mga anak ng pangako tulad ni Isaac. Kaya hindi na tayo dapat namuhay na parang alipin na pilit na kumikita ng pag-ibig ng Diyos. Sa halip, mamuhay tayo bilang mga anak na malaya, ligtas,
at minamahal dahil sa biyaya ni Kristo. So mga kapatid, sa pagtatapos, tandaan natin, hindi masama ang kautusan. Ipinapakita nito ang kabanalan ng Diyos at ang ating pangangailangan sa tagapagligtas. Ngunit hindi kailanman ibinigay ang kautusan upang iligtas ang tao. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At ang ating pagsunod sa Diyos ay bunga ng kaligtasan, hindi paraan upang makamit ito. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, at maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Tayo po ngayon ay magsasara sa isang pangwakas na panalangin.